sitwasyon mo, sa paningin, sa pakiramdam ng iba, o maging ikaw, kapatid ko, impyerno pa rin ang patutunguhan mo. Wala ka pa rin pundasyon na pwedeng tungtungan. Kaya nga, tuloy-tuloy ang buhay mo doon sa bottomless pit. Ngayon, uso-uso yan, di ba? Yung mga bottomless. Di ba? Mga unli-unli. Uso-uso yan. Bago pa nauso yung mga yan, nasa Bible na eh. Naandyan na ang bottomless pit, matagal na yan. Bago pa nagkaroon ng katulad ng ikaw, may bottomless pit na. Pag wala kang Kristo, wala kang pananampalataya sa Diyos, santo sa'yo, that will be your destination. Anything that you have built here on earth, sabi ni Solomon, they are all vanity. Lagi yung tandaan. Kailanman, ang encouragement sa atin ng Panginoon, we need to build ourselves, our foundation on the Lord. We need to build ourselves, mga kapatid, on that foundation, at ang ating lahat ng gagawin ay gawin natin ng ito'y gawain ng makalangit. Sapagkat yun lang, those are the things that will last. Heavenly things, earthly things will all vanish. Lahat. King Solomon says, when he wrote it, in the book of Ecclesiastes, mga kapatid, siya nagsabi, anything under the sun, they are all vanities. Ano naman ang sabi ng Panginoon? Lay up for yourselves treasure in heaven. It should be above the sun. Ano bang bagay na gusto natin gawin sa buhay? Gawin mo ito above the sun. Kung gusto mong ito'y may kabuluhan. Above the sun. Because anything under the sun, they are all vanities. Lahat ng yan. Pagka nalagutan ka na ng hininga, wala kang madadala kahit isa. Pero anumang ginawa mo above the sun, it will be for eternity. Ayun na sinasabi ni salita ng Panginoon. Mga kapatid, the right foundation in that relationship that we want is the Lord. You need to have that faith in Jesus. Yun ang key, pananampalataya, para magkaroon ka ng relationship. Gusto mong tawagin kang friend ng Panginoon? Believe on the Lord. Hindi ka lang pwede maging friend. Meron pang mga benefit yan. According to what the Bible says, you will be called the Son of God. Gagawin kang anak ng Diyos. John chapter 1 verse number 12. Hindi lang po yun. Bibigyan ka ng buhay na walang hanggan. Dahil sa iyong pananampalataya sa tamang pundasyon, which is the Lord. Hindi ka lang tinawag na kaibigan. Gagawin ka pang anak. Bibigyan ka ng buhay na walang hanggan. Papangakuan ka pa ng Diyos ng kalangitan. Ang sabi sa John chapter 14, diba? Verses 1 to 3. Especially in verse number 3. Ang sabi ng Panginoon sa Kristo, and if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there you may be also. Kung saan ako nandoon, kayo ay doon din. Kaya pangako yan ng Panginoon, hindi sa lahat, kundi sa mga nanampalataya lang. Sila yung ginawang kaibigan. Sila yung tinawag na anak. Sila yung binigyan ng buhay na walang hanggan. Sila yung sinabi sa John chapter 3, verse number 18 na inalisan ng kapahamakan at di na kailanman mapapahamak. Sa John chapter 3, verse number 36, sila yung binigyan ng ganun din, eternal life. Mga kapatid, sila yung binigyan sa John chapter 14 ng pangako na kung saan nandoon ang Panginoon, sila ay doon din. Kaya nga sa lahat ng nanampalataya kay Kristo, sila yung mga taong makakapagsabi na anumang oras bawian sila ng buhay sa lupang ito, alam nila na sa langit sila pupunta dahil si Kristo ay may pinangako mula sa Biblia. You have a blueprint of that relationship that you have in God. It is not because of what the pastor says. It is not because of what the minister had said. It is not because of what the teacher had taught you, but it is because of what really the Bible says. Amen. The Lord God, in this book, He is the one who said that verse in John chapter 14. If you have with you your Bible, if you are using red letter edition, mga kapatid, yan po ay nakasulat sa pula.
Sa makatuwid, si Kristo mismo ang nagsasalita niyan. Hindi ito pinapangako ni Juan. Hindi ito pinapangako ng sino-sino man na nagsulat nito. Mga kapatid, ang nangangako at nagsasalita si Kristo mismo na kung saan siya nandoon, ikaw na nananampalataya, nagsisi sa iyong kasalanan, ikaw, yung isasama niya, ikaw ay paroroon kung saan siya nandoon. Kaya nga ang pananampalataya kay Kristo, nagbibigay ito ng katiyakan ng langit, nagbibigay ito ng tamang relationship, at ito ang pinakamahusay na pundasyon ng anumang relationship na itatayo mo sa buhay na ito. Dapat ito ay nakatayo kay Kristo. The right foundation in any relationship, it should be the Lord. Number 2, it should be the Word. Psalm 119, verse number 89, the Bible says, "Forever, O Lord, thy word is settled in heaven." Settled na ito. Forever in heaven. Wala pang heaven and earth na kinikreate ang Panginoon. His word is settled already in heaven. This right foundation ay dapat ay ang kanyang salita. It should be the Lord and it should be the Word. The Word of God. Luke chapter 4, verse number 4. The Bible says, "And Jesus answered him, saying, It is written, Man shall not live by bread alone, but by every word of God." Ang ating buhay, mga kapatid, ang tao ay hindi nabubuhay dahil siya may kinakain. Lagi niyong tandaan, marami nang namatay dahil sa pagkain. Naintindihan niyo ba yun? Kaya wag po nating ilagay yung ating focus dun sa dapat may makain. Sapagkat marami nang namatay sa pagkain. Pero mga kapatid, nung nilikha ng Panginoon ang tao, hindi lang dahil siya'y nagsalita, sinabi niya, nalilikhain niya ang tao, at ginamit pa niya ang kanyang mga kamay. Tanging ang tao, ang nilikha ng Diyos na gumamit siya ng kanyang kamay. Pero lahat ng nalikha, salita lang. Let there be light, and there was light. Lahat ng yan, sinabi lang ng Panginoon. Trees, birds, animals, lahat ng yan. Waters, mountains, stars, yung galaxies, lahat yan. Nung create ng Panginoon, sinabi niya lang. Pero nung create ka ng Panginoon, hindi siya lang siya nagsalita. Ginawa niya mismo ng kanyang mga kamay. That's why you are special to God. Isipin mo yan kung gaano ka ka-special sa Panginoon. Ang langit ay isang maranyang lugar. Siya'y pinaglilingkuran. Siya'y sinasamba. Pero tingnan mo, dahil sa pagmamahal niya sa iyo, iniwanan niya ang langit. Nanaog siya sa lupa. And that's what the Bible says. In John chapter 1, verse number 14. And the Word was made flesh and dwelt among us. Siya'y nagkatawang tao para sa iyo. Sino po yan? Gaano karumi, gaano ka makasalanan ng taong tulad mo at tulad ka. Pero napakahalaga niya, napakahalaga mo sa kanya. Sa amin pong mga kaibigan, ganun din po kayo kahalaga sa amin. Hindi ko alam kung ilang beses ka na naanyayahan bago ka papupunta ngayon. Bakit kinakailangan ipag-anyaya? Because isa lang naman ang gustong mangyari, isa lang. Yung naranasan natin na kaligtasan kay Kristo at katiyakan nito ay gusto din natin maranasan ng ating tinatawag na kaibigan. Amen.
mga taong malapit sa buhay natin. Mga taong pinagtitiwalaan natin dahil sila'y kaibigan natin. Gusto natin silang talagang akayin. Sa kabila ng sila'y natanggi, may mga lalakarin kahit wala naman, may mga pupuntahan kahit wala din naman, keso may sakit kahit wala. Diba? Kung ano-anong dahilan ang pwede nating maranasan, ba? We continue. Why? Sapagkat sila kaibigan natin, mahalaga sila sa atin. Hindi ko lang alam kung talaga mahalaga sila sa inyo. Amen. Sabi mo, kaibigan mo siya. Bakit hindi mo siya dinala dito? Bakit yung iba naman ay nadala nila? Yung kaibigan nila. Yung iba siguro sa inyo, sinundo nyo pa sa malayo. Ganon kasi sila kahalaga sa inyo, sapagkat sila yung kaibigan nyo. Mga kapatid, sapagkat ganon din kayo pinahalagahan ng Panginoon. The reason why we are doing this, sapagkat naranasan natin minsan tayo ay pahalagahan at mahalin ng Panginoon. Gusto din natin silang magkaroon ng maganda, matibay at tamang pundasyon sa buhay na minsan natin naranasan. Ito ay kay Kristo. The right foundation is the Lord and His Word. Tingnan niyo po, napakaganda kapag ka ang pundasyon ng buhay ay ang kanyang salita. Matthew 7, verse 24. Down to verse number 27. The Bible says, therefore, whosoever heareth these sayings of mine, again, the Lord Jesus Christ is the one who's saying these phrases, these verses, and doeth them. Yung nakikinig sa aking salita, sa aking sinasabi, at ginagawa nila, I will liken him unto a wise man. Okay? Ikaw ay hinahalin tulad ng Panginoon sa mga pantas. Hindi lang ito basta matalino. Okay? Sapagkat hindi lahat ng matalino ay wise, kung tawagin. Amen. Oo. Hindi lahat ng matalino wise. Once na ang iyong katalinuhan hindi mo in-apply, it will never be wisdom. It will remain as an information to you. You know a lot of things. So, knowledgeable ka. Matalino ka dahil alam mo maraming bagay. Nadinig mo. Kaya mong sabihin. Pero pag hindi mo ito natutunang gawin, nananatiling information na dito sa iyo. Like for example, nadinig mo, natutunan, naipaliwanag sa iyo, na-share sa iyo, malinaw, intindi mo, na ang soul winning ay tama at ito ay inuutos ng Panginoon, but until now you are not doing it. The Bible says in verse number 26, everyone that heareth the saying of mine and doeth them not shall be likened unto a foolish man. So hindi ko alam kung nasaan kang sitwasyon ngayon. Are you a foolish man or are you a wise man? Ikaw nakakaalam noon. Minsan lang kita nakita. Ngayon lang. Kaya hindi kita kilala. Pero alam ng Panginoon kung sino ka. Ikaw mismo, alam mo. Are you doing what He said? You are a wise man. Hindi mo ginagawa yung sinasabi sa iyo ng Panginoon dapat mong gawin. Ang tawag sa iyo, foolish man. Whether you like it or not, and you accept it or not, mga kapatid, it is you. Wise man ka kung tawagin sa Biblia kapag ka ikaw ay nasunod sa Panginoon. Pero pagka hindi, tagapakinig ka lang pero hindi mo ginagawa ito, ang tawag sa iyo ng Panginoon. Hindi ako sabi ng Bible, ang sabi sa iyo ng Panginoong Hesus-Kristo, shall be likened unto a foolish
man. So are you a foolish man? Or are you a wise man? Malaman natin yan pag lumabas tayo mamaya. Depende sa decision na gagawin mo ngayon. Ikaw ba'y magpapasyang sumunod? O hindi? So kung ano yung pinagpasyahan mo, yun ikaw. Kung ang pinagpasyahan mo yung pagsunod, wise man ka. Pag ang pinagpasyahan mo ay hindi sumunod, foolish ang tawag sa iyo ng Bible. Okay. Kaya huwag po kayo magagalit sa pastor, sa preacher. Hindi po kayo kinipersonal, sinasabi lang sa inyo, sinishare lang. Baka ilang beses mo rin nabasa yan. O maaaring nung nabasa mo, nilaktawan mo kasi nasasaktan ka. Nung nasa verse 26, verse 27 na lang. Huwag na natin basahin yung 26. Yung iba sa atin, maaaring tinandaan mo na ngayon yan, ginuhitan mo na. Para sa Bible reading next time ay alam mo na kung saan kalalaktaw. Okay? So I hope mga kapatid na naiintindihan niyo. Amen? Malinaw po ba? Amen, Amen po? Amen. O, pagka naiintindihan niyo na mag-amen na kayo, para next na tayo. Amen. Amen po? Amen. Okay, so number 2. Okay na tayo doon, ha? Right foundation. It takes the right foundation para makabuild ka, magkaroon ka ng magandang friendly relationship or magandang friendship. Number 2. It takes the right function. Not just foundation. Function. Yung gamit. Application. Kapag ka hindi tama ang function,